So hi guys, it's me again, Gracie, and for today's video, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa Aqualix generic from Korea and Aqualix from Italy. Both from Italy and Korea, meron na ako dito. Last video na ginawa ko regarding Aqualix na binili ko pa from Italy, pinakita ko sa inyo doon kung ano yung itsura ng QR code, ng box, and ng website na lalabas kapag in-scan nyo yung QR code. So kung hindi mo pa nakita yung video or napapanood, just let me know. Yes, you heard me right. Meron talagang Aqualix generic from Korea na nag-exist. But again, Aqualix was originally developed in Italy. So ganito yung itsura ng Aqualix generic na nabili ko. Ito yung mga reason bakit mostly ito yung mga nakita nating Aqualix dito sa Asia. Una, alam naman natin na ang Aqualix generic is very affordable. And nga pala sa mga hindi nakakaalam, pwede po natin ito gamitin sa face and body. Aside from that, syempre in demand din kasi sa market to ngayon. And ang major reason is yung formulation copying nito sa aesthetic industry. And guys, alam naman natin na ang mga Korean aesthetic manufacturer is magaling gumawa ng similar fat dissolving with the same active ingredients. For Aqualix Italy naman, ganito yung itsura ng box niya. Andito yung QR code and yung vial nito is totally different. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung differences nung dalawa. For the price, syempre mas mahal pa rin itong Aqualix from Italy. Bought it for 13,000 pesos. For generic Aqualix naman, it's 2,000 pesos ko siya nabili. Bakit nga ba mas mahal ang Aqualix from Italy? At dahil nga CE approved siya, syempre may mga pinagdaanan siyang test. Proven lang na mas powerful yung effect nito. And isa sa mga factor, of course, yung euro dollar. Ito pa guys, pakitandaan na ang both Italy and generic po is 8 ml lang po siya per vial. Sa Aqualix generic, yung vial niya, hindi doon nakalagay na 8 ml lang yung laman. Pero nakasulat naman yun sa box. And for Aqualix Italy naman, both box and vial niya is nakasulat doon na 8 ml po siya per vial. Ano ko kasing naririnig na yung nabili daw nila is 10 ml and so on and so on. So well, kung gano'n yung nabili mo, alam mo na. Ngayon, ang tanong, parehas daw po ba silang effective? Yes, both can dissolve fat. But again, they are just similar, not 100% same. Okay guys, so ito naman yung itsura ng Aqualix from Italy. And ito naman yung Aqualix from Korea, yung generic natin. So totally different. May pagka-amber yung vial ni Italy and yung kay generic naman is clear. Okay, last but not the least, ito yung mga most common question natin. Si generic is meron daw bang QR code? Again, ang Aqualix generic po is walang any QR code. Meron po siyang sticker pero ganito po yung nakalagay. Guys, generic is generic. Hindi kailanman pwedeng magkaroon ng profile or website ang generic products or copy variant ng mga ganitong products. Never mangyayari yun dahil ang original lang po ang may right to put their own website and QR code sa product na to. By the way, this is a common trick naman na ginagawa sa Pilipinas, lalo na pag alam nilang in-demand yung product. Gagawan talaga nila ng sarili nilang QR code and ibibenta nila ng mas mahal. If I'm not mistaken, alam ko binibenta pa nga nila to ng 2,500 to 5,000 per box. Well, I don't have problem with that naman kasi kanya-kanyang marketing strategy naman yan. Pero yung i-claim yung product na walang QR code nila and sinasabi nilang fake daw, that's really questionable. Again, common na itong ginagawa sa Pinas. Example, yung Sindela Trayo. So lately ko lang nalaman na ang Sindela Trayo pala kapag bumili ka nito sa Korea is wala siyang any QR code or any sticker. So when I found out the price and wala palang QR code to, directly na ako nag-order from Korea talaga. So I have a video rin regarding that. Kung gusto mo panood, just let me know. So simple lang naman yan eh. Sino ba talaga ang totoong product? Sa Pilipinas na may QR code o sa Korea na walang QR code? Kayo na bahala. Again, sharing is caring. So that's all for now. See you again on my next video. Bye!